Magandang araw, 9 AM dito sa Alexandria, Egypt. Napakalamig na. Kahatid lang namin sa mga bata. At magkakaroon sila ng 1 month na semester break. So, hanggang February ang bakasyon. Ngayon, ang topic natin ay yung tanong ng ating kababayan na kung mababait daw ba ang mga Egyptian. Sigurado ako, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa Gulf area, na marami kayong naririnig na masamang kwento tungkol sa mga Egyptian. Ganyan din ako nung nasa UAE pa ako. Pero nung nakarating na ako dito sa Egypt, na-realize ko na hindi lahat ng Egyptian masasama ang ugali. Katulad ng mga naririnig natin sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho. Katulad ng mga Pilipino at ibang lahi, ang mga Egyptians ay may iba't iba ring pag-uugali. Ang pag-uugali kasi depende yan sa personalidad. May iba't iba tayong personalidad. Depende rin kung paano tayo pinalaki at sa environment natin. I'm sure marami kayong naririnig na negative tungkol sa mga Egyptians. Pero kapag tumira kayo dito sa Egypt, mga 1 taon, 2 taon, mababago lahat ng negative impressions ninyo. Kasi makikita ninyo ang iba't ibang uri ng Egyptians. At mapapamahal kayo sa kanila. Huwag kayo masyadong maging concerned kung mabait ba ang isang tao. Kasi ang salitang mabait, masyadong malaki ang meaning at complicated. Kasi may mga mababait na tao na naaabuso ang karapatan nila sa sobrang kabaitan nila. Halimbawa, sa kabaitan ng kapartner mo, hindi kanya maipagtanggol sa mga nang-aabuso sa'yo. Pinipili niya yung maging peaceful kaysa kunin yung karapatan na dapat para sa'yo. Isa pang halimbawa, dahil sa sobrang kabaitan ng isang lalaki, nagiging under siya ng ibang tao, tulad ng magulang niya, ng pamilya. Hindi siya makapagdesisyon, hindi niya nakokontrol yung sarili niyang pamilya, kundi ang kumokontrol sa sarili niyang pamilya, yung magulang niya o kapamilya niya. Ang tawag sa niya mabait, pero weak ang personality. May mga mababait na hindi responsable at hindi binibigay ang karapatan mo, pero mababait sila. Kausap, kasama, pero hindi nila alam kung paano ibigay yung mga karapatan mo. Instead na maghanap tayo ng kind lang, samahan din natin ng righteous. Kasi yung kind, nakafocus siya sa positive connections. Yung righteousness, nakafocus naman siya sa moral, what is divine, sa lawful, at saka laging naghahanap ng kung ano ang tama. Ayan ang nakikita ko sa karamihan ng mga Egyptian men. Kasi nga naman, yung religion nila at yung kultura nila, tinuturo sa kanila. Hindi pa rin sila nai-impluwensyahan ng mga Western people. Halimbawa, yung responsibilidad niya bilang asawa, bilang ama, ginagawa niya ng tama. Kasi yun ang turo sa kanila nung maliliit pa sila. Yun ang nasa community nila. Ganon ang sitwasyon ng halos lahat ng may asawa na may mga anak. Ginagawa nila yung dapat nilang gawin kasi ayun yung responsibilidad nila. Hindi katulad ng iba na mababait pero hindi nila alam kung ano yung responsibilidad nila. Hindi nila binibigay yung karapatan ng asawa nila. Kapag righteous ang isang tao, alam niyang ibigay yung karapatan ng kapartner niya. Alam niya rin ang pinagkaiba ng tama at mali. Alam niya yung mga mangyayari kapag mali yung ginagawa niya. Alam niya rin kung paano mag-judge at kontrolin yung sitwasyon. Ito napansin ko. Karamihan ng mga righteous na lalaki, responsible men. Kasi alam nila morally kung ano yung dapat nilang gawin. Dapat nilang i-provide yung mga responsibilidad na nasa shoulder nila. Karamihan din sa righteous men ay malapit sa Diyos kasi morally motivated nga sila. Kapag ang isang lalaki malapit sa Diyos, safe na safe ka. Dapat ninyo itong malaman.
para maiwasan ninyo yung isa sa mga pag-aawayan ninyo. Okay? Ang mga Egyptians, mostly sa kanila, mataas yung patriotism at nationalism nila. Lagi nilang pinagmamalaki ang bansa nila. Kapag nagbigay ka ng opinyon tungkol sa kanila generally at sa bansa nila, magkakaroon kayo ng pag-aaway. Kaya kapag nagmamalaki na siya tungkol sa bansa niya at sa mga kababayan niya, tumahimik lang kayo at makinig. Huwag kayong sasabay. May alam ako, huwag ninyong gawin yun kasi mag-aaway kayo. Dahil nga sa sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila at sa bansa nila. Dahil ang bansa nga naman nila, malaki ang influence sa buong mundo. Malaki ang contribution sa buong mundo. Kaya proud na proud sila. Kaya kapag nag-open na siya tungkol sa bansa nila, makinig lang kayo para maiwasan ninyong makipag-away. Huwag kayong magre-reply ng negative. Lagi lang kayong positive. Isa pa, para maging aware kayo. Marami sa kanila ang narcissistic, self-centered. Lagi silang tama. Kahit mali sila, gusto nila, tama sila. At kapag nag-aaway kayo, itatapon niya lahat sa'yo negative para ikaw yung mali. Kapag napansin ninyo na narcissistic yung kapartner ninyo, lagi lang kayong kalmado and always be grounded. Hold yourself. Lagi kayong makikinig. Huwag kayong magre-react para maiwasan ninyo yung away. Kasi yung kapartner ninyo may problema siya. Kailangan niya ng tulong. At kayo naman, taasan ninyo yung self-esteem ninyo. Kailangan maniwala kayo sa sarili ninyo. Ang pinakamaganda sa kanila, kapag naging maayos ang relasyon mo sa kanila, gagawin kanilang crown. Ibibigay nila sa'yo lahat ng maganda. Regalo, buhay, pasasayahin ka nila. Kung naghanap kayo ng mapapangasawa, sana maswertehan ninyo na maganda na yung mukha, maganda pa yung pag-uugali, responsible. Kasi yung magandang mukha, nawawala, pumapangit kapag hindi siya responsible at hindi siya mabuting tao. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo lagi, huwag kayong magmadali kasi sayang yung panahon kapag in-spend nyo lang sa walang kwentang tao. Tapos, sayang din yung feelings ninyo kapag nag-stay kayo sa walang kwentang tao. Kaya kapag nakitaan nyo na pangit yung pag-uugali, hiwalayan nyo na kaagad. Huwag na kayong mag-invest ng mag-invest, magtanim ng magtanim. Kasi mahirap na yan bunutin kapag lumalim na ng lumalim. Kayo rin mahihirapan. Yan ang kasakasama ninyo araw-araw, gabi-gabi. Ayan ang magdadala ng buhay ninyo. Magbibigay ng miserable life o magbibigay ng masayang buhay. Siyempre, hindi lang lalaki dapat gumawa niyan, pati din kayo. Kaya dapat makisama din kayo kung paano niya kayo tinatrato ng mabuti. Bigyan nyo rin ng mabuting response. Kahit pa may mga mood swings tayo, may problema, may bad days, kailangan din natin isipin yung taong kasama natin dahil may emosyon din sila. Sa nagtanong, kung naghahanap ka ng mabait, samahan mo rin ng righteous kasi magandang combination yun. Ayan, sana nasagot ko yung tanong mo at nadagdagan ko pa. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Have a good day. Bye!